dumaan dito na boat mga kabayan. No? Ito ata yung water taxi. Hindi ka na po pwede makabiyahe papunta ng ibang lugar, kundi kailangan mo ditong gagamit ng mga barko, eroplano o helicopter pag tumawid ka po ng kabilang bayan. So ngayon mga kabayan, nandito tayo sa isang lugar kung saan malapit po sa dagat. So madalas na lang tayo sa dagat kasi yung maganda kasing view dito sa dagat talaga, tsaka sunset na dito. Yan. So tara, samahan nyo ko, pasyal-pasyal muna tayo dito bago tayo uwi ng bahay. So bilang isang content creator mga kabayan, no, minsan nahihirapan din ako kung ano yung i-content ko dahil sa trabaho ko din dito. So minsan mahirap ipagsabay yung pagiging content creator at isang trabahante dito sa Greenland dahil medyo yung trabaho, hindi naman sobrang pagod yung trabaho. Dito yung katawan mo para siyang pagod dahil sa lamig. Bihira ka dito masikatan ng araw. So alam niyo ba mga kabayan, kung napapansin niyo yung mga halaman kapag hindi po siya nasisikatan ng araw, di ba pansin niyo, para siyang nalalanta, nagiyelo siya. So ganyan din yung tao. Kapag yung tao ay hindi siya masikatan ng araw, yun po yung isa sa dahilan kung bakit para siyang nalalanta or nagyayelo. Kaya kami dito, nagtitake kami dito ng vitamin B. So yan yung pang-replace namin sa araw habang nag-aantay pa kami ng araw dito. Alam nyo naman, sa hindi nakakaalam, yung Greenland po ay isa po siya sa lugar na kung saan tinatamaan po siya ng Arctic Circle Line, kung saan sa panahon po dito ng summer, may buwan po dito, halos 2 buwan na hindi po lumulubog yung araw. So yung araw, paikot-ikot lang po siya dito sa Greenland. Kahit hating gabi, 12:00 ng hating gabi, napakaliwanag. Pwede ka pang maglaro ng basketball, pwede ka pang magbike, pwede ka pang maglakad kahit saan. So kung wala kang orasan dito, hindi mo malalaman na 12:00 na pala ng hating gabi, laot na pala ng madaling araw. So isipin nyo, ganun na lugar mga kabayan, no? Ganitong lugar, may ganun pala. So dito ko lang na-experience. Nakaiba naman sa panahon ng winter dahil 2 buwan din ata dito na puro dilim. Hindi mo makikita yung araw. May mga time na makikita mo yung araw pero napakaliit lang ng chance at saglit lang din. 1 oras, 2 oras, lulubog na naman siya. Yan. Kasi pakita natin yung view. So tingnan nyo yung view dito. Grabe. Sunset ngayon mga kabalo, medyo nagpipink siya or something orange, naghahalo. So may mga ice pa dito na napadpad. So ito na yung mga iceberg na natira. Yan po siya. Dito po sa gilid. Lapitan natin dito. So alam nyo ba itong mga iceberg na ito, dati malalaki to ito mga kabayan, no? Pagdating kasi ng mga panahon na din, matutunaw na din siya. Unti-unti siyang matutunaw dahil ito ay nasa gitnang bahagi talaga itong iceberg na ito. Mula po siya sa ice glacier, yung malaki na matataas, yun po yung mga ice glacier. Ngayon, pag natipak-tipak siya, ito na po yung mga iceberg. Pero malaki ito dati. Ngayon, no? Malapit na siyang matunaw. Yan. So, hindi na yan makakabalik. Nandito na siya po. Nagiging bula-bula na lang siya dito. Ayan po siya. Ayan. So, may mga pato pa doon na lumalangoy, oh. Sipin nyo. May mga pato na lumalangoy. Buhay na buhay pa rin sila sa sobrang lamig. So, nakadesign na talaga sila. Ayan yung tubig dito. Magandang pangmasdan, oh. Habang humampas siya. So, medyo low tide at pabalik na din yung tubig dito sa gilid. Ayan. Ganda ng sunset. So share ko lang mga kabayan, no, kung bakit nga ba or paano nga ba ako napunta dito sa Greenland. So ano nga ba yung mga dahilan or nangyari kung bakit ako napunta dito sa Greenland sa mga hindi pa nakakaalam. So ako po ay napunta dito sa Greenland sa pamamagitan ng isang tao lang mga kabayan na hindi ko po siya kilala. Actually para sa akin hulog siya ng langit dahil yung Greenland ay napakalaking tulong para sa pamilya ko, sa akin, sa sarili ko, na medyo gumaan din yung buhay ko. Nagkaroon ako ng mga bagay na wala dati. So ako po ay isang OFW sa Saudi Arabia. So 6 years po ako nagtrabaho doon. At kahit paano hindi naman malaki yung sahod doon. Pero doon ako nag-umpisa na
maka-experience kung paano magiging isang OFW, yung maranasan yung homesick, yung lungkot, at syempre yung hirap, dahil yung Saudi hindi din madali yung lugar doon, no? Mahirap din dahil napakainit, tapos alikabok, yun yung kalaban mo. So dahil nga sa pera, ako ay nag-abroad sa Saudi Arabia. So 6 years hindi ko masyadong maramdaman yung pag-asenso, although mayroon akong naipon, nakapatayo nga ako ng bahay ng mama ko, pero hindi naman lahat yung gastos ko. Bali yun yung mga income namin sa farm namin, napatayo ko na bahay sa mama ko. So 6 years mga kabayan, hindi ko alam kung anong napundar ko doon. Siguro nakabili din ako ng lupa, hindi kagaya dito sa Greenland, no, na isang taon ko dito ay nakapundar ako ng sarili kong bahay. Grabe yung tunog, no, tunog ng mga ice, oh. Yan, ice crushing, oh. Ay, stop recording. So yun na nga mga kabayan, no? Pagdating ng 6 years ko sa Saudi Arabia, nag-apply ako online. Meron akong in-applyan na Canada, New Zealand, may US pa nga. Sa online lang ako nag-apply. Hindi ko rin masasabi yung mga in-applyan ko kung legit ba sila or scam ba, kasi nga yun yung first time ko mag-apply online. Wala pa akong idea talaga. So hindi ako matanggap-tanggap, parang walang nagre-reply, kasi gusto ko na talaga makaalis sa Saudi Arabia. Medyo nagsawa na din ako, medyo mabagal kasi yung asenso, dahil hindi naman ganun kalakihan talaga yung sahod sa Saudi Arabia. Makakasustain ka, kakaipon ka, pero mabagal. Ayun, habang ako yung nagsi-search sa mga Facebook, meron naman itong isang tao na ito, na ito yung dahilan kung bakit nakapunta ako dito sa Greenland. Nagpost sa isang group. Ako po ay member ng isang electrical group mga kabayan, kung saan ay may mga member doon. Siguro nasa 100,000 member kami, 100,000. So napakarami. Ngayon nagpost siya, sabi niya kung sino ba daw willing mag-apply ng trabaho electrician sa Greenland. So nung pagkarinig ko sa pangalan na Greenland, hindi po ako kabisado. Parang naririnig ko yung salitang lugar ng Greenland, pero wala sa aking isip kung ano siya. Ang alam ko lang na lugar, Iceland. Medyo kabisado ko pa. Kaya napasearch ako bigla sa Google kung ano yung Greenland. Pag search ko, Greenland, siguro green ito. Sa isip ko talaga, maraming puno, maraming tanim na green, kaya tinawag Greenland. Ayun, pagkita ko, bakit puro yellow ito? Ano ba ito? Ito ba yung Greenland? Baka mali yung na-search ko eh. So sinearch ko naman, so Greenland nga siya. Tiningnan ko sa Google, Greenland, 80% ng lugar ay covered by ice. So sabi ko, ito pala yung maraming ice, ito pala yung Greenland. So ngayon ko naisip na ang Greenland pala ay 80%. Dahil sa pag-search ko, nalaman ko yung lugar na Greenland, ito pa yung maraming ice. Ngayon mga kabayan, ang sa isip ko, dahil sabi ko puro ice, kahit summer may yellow. Sabi ko kayanin ko kaya yung lamig dito, kung sakaling matanggap ako dito. Sabi ko kung may mga tao dito na bubuhay, posible na kaya ko din. Kaya yun, nag-apply ako. Minisage ko yung tao na nag-post dun sa group kung saan magpasa ng email. Kaya binigay niya naman sa akin yung email. Sabi niya, ito, mag-email ka dito sa pangalan na ito, na email binigay niya sa akin. Tapos sabihin mo yung pangalan ko, ako si Christian. Sabihin mo ni-refer kita. Yun yung sabi niya sa akin. Ngayon, nag-edit muna ako ng resume ko. Niready ko na. So, sinend ko dun sa email na yun. Mga kinabukasan, nag-reply sa akin. Pero sa isip ko, hindi ako nag-iisip na 100% talaga kung legit ba ito, kasi kalat nga yung mga scam dati. Ang sa isip ko, wag ako magbigay ng pera. Yun lang talaga, ayaw ko magbigay ng pera. So nagpasa lang ako. Sabi doon na mag-antay lang daw ako ng ilang
araw kasi mag-schedule daw ng interview hanggang nag-require na naman siya ng mga requirements, yung mga passport na mga kulang, lahat ng pages yun pinasa ko. So ngayon dahil may kasama din ako na gustong mag-apply ng abroad, maglipat ng ibang lugar, itong kasama ko ngayon nandito ngayon sa kumpanya ko, ay nakuha ko din siya dahil sinabihan ko siya, "Bay, mag-apply ka dito, sabay tayo, subukan mo lang." Kaya sinubukan niya din, nag-apply dito. So nakahabol pa siya doon sa schedule na interview, so naisama pa siya. So ngayon mayroon din siyang kakilala, may isa din naka-charge meet niya din kasi magkakasama kami sa Saudi Arabia. Yung kasama ko nito, kasama ko ito sa kumpanya. May sinabihan din siya na ka-charge meet niya pero hindi namin kasama sa kumpanya. So yun, sinabihan niya mag-apply, so nag-apply din. So ang nangyari, 3 kami ang nakuha na electrician. Bali lahat, 4 kami. So sa Saudi Arabia, 3 kami. Itong kasama ko na nandito sa company, isa. Tapos yung isa na wala na dito sa company namin dahil lumipat siya ng ibang kumpanya. Gawa nga nung company ko ay nagtanggalan ng tao. So lumipat siya ng ibang kumpanya. At sa awa ng Diyos, natanggap din naman siya. At nakuha niya din yung asawa niya na nurse. Nandito na din, saka yung anak niya. Sa kabats namin, 4 kami nandito. So 3 kami ang nandito. Yung isa umuwi na ng Pilipinas kasi ayaw niya na maghanap ng trabaho. Kasi naglipatan kasi ng kwento, nagtanggalan ng tao, no? So sa awa ng Diyos, hindi tayo napabilang sa pagtanggal. So hanggang nagtuloy-tuloy na yung process. So ginaguide lang kami mga kabayan kung paano papunta dito, pupunta sa Saudi Arabia, kung anong gagawin, kung ano ipapasa naming papel. Kasi wala kaming idea kung paano ba ang pag-cross country. Wala din kaming makontak kung sino yung mahingian namin ng tulong. Kasi yung recruitment na yan mga kabayan, nandito po siya sa Greenland naka-base. Isa po siyang Pilipina at nakapag-asawa ng Dani. So ngayon, ang ginagawa niya, nag-guide lang siya sa amin kung ano yung gagawin namin. Kasi siya po ay isa sa mga naghahanap. Itong Pilipina na kasi ito mga kabayan, isa po siyang recruitment. Ang ginagawa niya, dahil nga konektado yung asawa niya sa mga construction dito, marami siyang kakilala dito. So kaya niyang makahanap ng mga Pilipino, lalo na sa mga cross country gaya sa amin kasi ako sa Saudi Arabia. So ang ginagawa niya, kinukontak niya lang yung mga company dito kung kailangan nila ng tao. So kami, nasa cross country kami, medyo hindi stricto yung pag-process, pero wala kang idea kung paano talaga. Sa isip ko dati, hindi din ako sigurado kung makakaalis talaga ako ng Saudi Arabia, makapunta dito sa Greenland. Kasi parang sugal yung ginawa namin eh. Kailangan ko munang magpaalam sa company ko, aalis ako ng kumpanya namin, mag-i-exit ako kasi mayroon akong nakitang trabaho pa Greenland. So hindi ako sigurado kung makakaalis ba ako, kung totoo ba talaga to, kung legit ito. Dahil wala po akong kakilala talaga dito sa Greenland, wala akong contact kung okay ba ito na process. At least hindi po ako nagbayad, so nag-fill up lang ako ng form. Hanggang sa na-interview nga kami, nakuha kami sa interview, nag-fill up na kami kung ano yung fill upan dito sa mga visa, kontrata. So hanggang nagantay kami siguro ng mga kontrata namin, 2 buwan siguro. So pagkadating na ng 2 buwan, doon na po ang umpisa ng sinabi ng kuan, yung basta paglawas ng visa daw namin na Greenland work permit, ay kailangan na daw namin magpaalam sa company namin na mag-resign kami. So kinakabahan pa kami dati dahil nga sa Saudi Arabia, hindi po basta-basta makapag-resign ka. At kakabahan ka din, baka malaman nila na mag-cross country ka, baka mamaya ipitin ka. So sa awa ng Diyos, naging smooth naman mga kabayan, no? Yung pag-resign namin, pumayag naman sila. Pero hindi talaga mawawala sa isip namin ng kasama ko na pwede tayo ditong hindi matuloy kung talagang totoo ba ito yung in-apply natin. So at least wala tayong binayaran. So ngayon, dahil nga sa kuan mga kabayan, sa pag-apply namin, nagkaroon na kami ng work permit. Ayun, nag-resign na kami ng kasama ko. So mayroon naman kaming nakontak na mga nagtatrabaho na dito kasi pinasok kami dun sa may group chat
nitong recruitment na to, yung may-ari nitong recruitment na in-applyan namin. So may nakakausap na kami Pilipino na nandito sila sa Greenland. So medyo nagkaroon kami ng chance at naisip namin na hindi scam kasi nakikita namin talaga na nandito sila, nagtatrabaho na sa Greenland at dumaan sila ng mga proseso. So isa din sila sa mga naging dahilan na napagtanungan namin kung paano yung proseso. So actually Macban, wala po kaming agency sa Pilipinas, wala pong nagtulong sa amin sa Saudi Arabia kung ano yung gawin. So ako yung nag-fill up, balit nagtatanong lang kami every question na hindi namin alam. So nagtatanong lang kami sa fill upan namin, dun sa recruitment namin, ginaguide niya lang kami. So punta kayo dito sa kung ano to, sa lugar na ito, sa foreign affair para fill upan. So medyo mahirap yung pag-process namin dati. So at sa awa ng Diyos, naging okay lahat mga kabano, hanggang sa nagkaroon na nga kami ng schedule ng ticket, yung paglabas ng papel namin sa visa namin. So mayroon na kaming schedule na kami ng ticket namin at hotel. So yung gastos nun mga kabayan, alam nyo, yung kumpanya namin dito, yung tinatrabuhan ko dito, libre na lahat, yung pamasahe, yung ticket namin, hotel, tapos yung mga nagastos pa namin dun sa Saudi Arabia, neripan pa nila yung pagdating namin dito. So napakaganda yung opportunity. So hanggang nakarating ako dito sa Greenland mga kabayan. So alam nyo, hindi pa ako dumating mga kabayan dito sa Greenland, talagang gustong gusto ko na talagang makaalis ng Saudi Arabia. Excited na excited talaga ako na makarating ng Greenland kasi nakita ko snow. Pangarap na pangarap ko talaga dati yung lugar na may snow. Tapos ang isip ko talaga, yung mga tao dito ay mayaman, madali lang ang buhay. Siguro sabi ko yung mga tao dito ay mararaming pera. Yun yung talaga yung isip ko. Pagdating ko dito, doon na talaga ako na iba talaga pala itong lugar na to. Kasi sa Saudi Arabia mga kaban, alam nyo, yung mga lokal doon, mga kasama ko mga electrician, hindi sila nagtatrabaho. Minsan magtatrabaho sila pero saglit lang, tapos minsan binabayaran nila ako ng pera para ikabit ko yung ilaw na electrician yung trabaho ko doon. May kasama akong electrician. Tapos yung sahod niya mga kabayan, ako, yung sahod ko wala pa sa 1/4 sa kanya. Napakalaki ng sahod nila sa Saudi Arabia na. Yun na yung ang masasabi ko, mayaman talaga yung Saudi Arabia. Isipin mo mga kabayan, no? Yung trabaho ko sa Saudi Arabia, hindi naman siya mahirap kasi maintenance na ako doon. Ang kuha lang doon, mababa lang talaga yung sahod. At ang malaki na sahod doon, yung mga lokal doon, mga Saudiya. Tapos yung mga matataas yung posisyon, mga engineer, mga ganun. Kaya nung dumating ako dito, gulat ako kasi yung mga kasama kong lokal, nagtatrabaho din sila. Tapos nagdi-drill, nag-grinder, tapos yung mukha puro alikabok. Sinisir ko pa sila mga kabayan pagdating ko dito. Nagsisir pa ako, sabi niya, "Don't call me sir, just call my name." Sabi nila, pati yung boss ko ayaw niya magpatawag na sir. Kaya dito ko na kuan sa lugar na ito na hindi mo pwedeng tawagin sir yung mga boss. Tawagin mo na sila sa pangalan. Tapos dito ko din nakita na yung mga tao dito pantay lang mga kabayan. Ako ay isang foreigner, sila lokal sila dito, pero kahit lokal sila dito, may mga lokal dito na mas mataas pa yung sahod ko. Hindi naman sa pagmamayabang, mayroon ding mga lokal dito na mas mahirap pa yung trabaho nila kaysa sa akin. Kaya dito pantay mga kabano, kung ano yung skill mo, yun yung skill mo. Kung kahit lokal ka man dito, hindi ka pwede magkaroon ng mataas na sahod kung wala kang skilled. Halimbawa ako, electrician ako, tapos yung lokal, yung trabaho niya helper, so helper lang talaga yung sweldo niya. Kaya dito ako nagulat, hindi kagaya dun sa Saudi Arabia na kahit hindi nagtatrabaho, sumasahod, mas malaki pa ng sahod sa iyo kasi nga lokal sila. So dito din makabayan, dito ko din na kuha na yung mga tao dito, hindi din pala sila mayaman. Dahil tinatanong ko sila dito kung mayroon ba silang sariling bahay, kung sa kanila babahay ito. Kasi akala ko dati, yung mga tao dito, yung mga tinitira nila sa kanila, yung mga nabili nila. Pero hindi pala lahat. Mayroon dito nakakabili ng mga bahay, pero yun na yung mga, kuha na, may mga negosyo, yung mga matataas na yung sahod, may mga katungkulan na talaga. Pero alam nyo, halos lahat dito nagre-rent lang sila ng mga bahay. Maswerte pa nga ako mga kabayan, no? Kasi may bahay ako sa Pilipinas, sa kapagtayo ako, kabili ako ng sariling lupa. Pero sila dito, nagre-rent lang sila mga kabayan. Kaya yun ang masasabi ko, no? Na itong lugar na ito, kahit hindi ka
mataas yung sahod, ay kahit hindi ka naman nakapagtapos, kahit mababa o simple ka lang, kung magtrabaho ka lang dito, masipag ka lang, magkakapera ka, makasustain ka dito, mabubuhay ka dito. So yun yung kagandahan dito sa kanila mga kabayan, no? Hindi siya maraming mayaman, hindi kagaya sa Pilipinas. Hindi na siya balance ba sa Pilipinas, kasi marami ang sobrang mayaman, marami din ang sobrang mas mahirap. Yung sa Pilipinas, yung trabaho na kuan lang, ayahay, yun pa yung pinakamalaking sahod. Samantala dito, yung mahirap yung trabaho dito, yun yung malaking sahod. Yung mga construction worker mga kabayan, dito yung pinakamalaking sahod, lalo na kapag nakapag overtime ka dito, napakalaking sahod mo dito. Talo mo pa yung mga nagtatrabaho sa office, yung sa mga office dito, sa mga mall, yung mga manager, yung mga matataas na posisyon, talo ng mga construction worker dito. Kaya dito ko masasabi sa Greenland na ang kuan dito ay, ang buhay dito ay talagang pantay talaga siya, wala siyang pinipili dito. Kaya itong Greenland ay grabe, napakalaking tulong talaga sa akin mga kabayan, lalo na sa pamilya ko. Yung sa Saudi Arabia ko ay pag nagbi-video call kami ni Mrs., panay lang siya iyak. Sabi niya, kailan ka uwi dito? Sana uwi ka na lang dito, dito na lang tayo, sama-sama na lang tayo sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, sama-sama nga tayo dyan, pero sama-sama naman tayo dyan magutom. Alam mo naman na wala akong trabaho dyan na kikita tayo ng malaki. Kung magtatrabaho lang ako sa mall dati, magkano lang yung minimum na abutan ko ay 300 pesos, 301 yung naabutan ko dati 2016. Kung magtatrabaho ako sa Pilipinas, parang kulang pa man sa sarili ko, magbabayad pa kami ng rent ng bahay. Talagang nag-umpisa ako sa scratch mga kabayan, no? Nung nandito na ako sa Greenland, wala talaga akong naipon na pera sa Saudi Arabia. Parang sakto lang siya ipadala, igastos sa pang araw-araw. Mayroon man pero kunti lang. Pero pag nagkasakit yung anak, yung magagastos mo naman. Tapos yung sa Saudi Arabia pa ako, ay talagang napakalungkot ko kasi lagi kong namimiss yung pamilya ko. Gusto ko sila makasama pero wala naman akong magawa kasi hindi ko naman sila pwedeng dalhin. Kaya madalas ko talagang pinagpa-pray sa Panginoon noon mga kabayan na, Lord, sana may time na makasama ko naman yung pamilya ko, kahit sa lugar naman na hindi naman sa perfect na lugar, kahit mahirap na lugar, Lord, basta makasustain lang kami, makaipon kahit kunti, ayos na sa akin. Ang importante sa akin, makasama ko yung pamilya ko kasi tumatakbo yung oras, yung panahon, sayang hindi ko sila nakakasama at lagi akong nasasabik sa kanila. So ito, binigay niya yung Greenland. Kahit itong lugar na ito ay hindi ko naman talaga ito pinili, pero binigay ng Panginoon sa ngalan ng salapi, ma-provide ko yung pangangailangan ng pamilya ko, matupad ko yung pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay, lupa, or sasakyan, negosyo. So dito, kahit sobrang lamig, na kaya kong magtiis. Kasi nga, wala naman tayo pang choice mga kapay, no? Huwag na tayong mamili. So kung mayroong ibigay yung Panginoon na mas better pa dito, mas maganda. Pero kung wala, okay na ito, pasalamatan natin. Kasi ang importante lang naman mga kabayan sa buhay natin, kung ano yung meron tayo, marunong tayo makontento. Kasi kung hindi binigay ng Panginoon sa akin itong lugar na ito, ay kaya ko pa rin magtiis dun sa Saudi Arabia kaysa namang uuwi ako ng Pilipinas na mas lalo kaming mahihirapan dun, sabay-sabay kami magugutom. Kaya itong lugar na ito, hindi ko siya sinasabing pangit. Ayaw ko magsabi na pangit kasi yung iba sinasabi nila na pangit itong Greenland, sobrang lamig, walang mabuhay na tanim. Kasi sa akin wala namang pangit na lugar dahil ang lahat namang lugar na ginawa ng Panginoon ng mundo, para sa akin perfect naman siya eh. Kaso nga lang hindi siya bagay tirahan dahil puno siya ng kasalanan. So masasama nandito lahat. Pero habang tayo nabubuhay, gumawa lang tayo ng mabubuti sa kapwa natin. Dahil ito, hindi naman permanent na nandito tayo sa lupa. So at least maranasan din natin yung mga bagay na gusto natin. Lalo na mga kabano, ang sumaya kasama yung pamilya. So isipin mo lang, maniwala ka lang sa Diyos mga kabayan, sundin mo lang kung ano yung gusto niya, yung sinasabi niya na nakasulat sa isip mo, gumawa ka lang ng tama. So darating yung panahon, kakarating din tayo sa gusto nating paruroonan.
na kung saan hindi na natin maramdaman yung hirap mga kabayan, no? Yung sakit, andun na lahat yung saya. Kasi itong lugar na ito ay hindi sa permanent, temporary lang ito, mawawala. Pero gaya ng sabi ko, kahit temporary lang itong lugar na ito, piliin pa rin natin maging masaya. Kung mayroon tayong magawa mga kabayan na mas mapagaan yung buhay natin, gawin na natin. Kaya yun, ang masasabi ko lang, Lord, salamat dahil tininig mo yung panalangin ko na makasama ko yung pamilya ko. Kasi ako mga kabayan, family matters talaga ako. Ano ba yun, family matters? Pasensya na po kayo. Ako kasi mga kabayan, family talaga ako, family first talaga ako. Hindi ko inuuna yung barkada kasi wala naman akong barkada talaga. Pagdating sa kwan talaga, pamilya, iisip ko kung ano yung kainin ng pamilya ko, ano yung magandang buhay na maibigay ko sa kanila. Yun talaga yung araw-araw na iniisip ko. Mas stress pa ako mga kabayan, no, kung wala akong maibigay sa kanila. Magugutom sila dahil napabayaan ko. So itong lugar na ito, sinasabi nila na madidepress daw sila, may stress. Kasi nga itong lugar na ito, walang mall, walang Starbucks, walang inasal, so wala siyang KFC. Sabi nila boring daw. Sa akin okay lang naman, kasi hindi naman dapat tayo magreklamo kung ano ibibigay ng Diyos. So kung ayaw mo ng ganitong lugar, pwede ka namang umuwi ng Pilipinas. Kung mas maganda yung buhay mo sa Pilipinas, maswerte ka. Pero kung hindi, mas maganda na rin dito. Kahit paano ay nakakasurvive tayo dito. Kaya yun mga kabayan, no, ako yung nagpapasalamat dun sa tao na yun, si Sir Ichan. Kahit hindi kami magkakilala, ay nag-post siya dun sa electrical group hanggang nagpasa ako ng email application. Dun sa email nagpasa ako ng application, nagtuloy-tuloy, para siya ang naging daan talaga na makita ko itong Greenland, kung paano ko siya ang naging daan kung bakit ako nakapunta dito sa Greenland, sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay impormasyon. Kasi kung hindi siya nag-post dun sa electrical group, hindi ako makakapunta dito at hindi ako maka-apply. So bali nagbukas lang siya ng opportunity para sa akin. Pero kung hindi ako sumubok, hindi ako nagtiwala, nag-alangan ako, hindi pa rin ako makakarating dito. Kasi mga kabayan, minsan kahit yung mga opportunity binibigay na sa atin, kung hindi tayo kumilos, hindi tayo magpasa ng resume, so hindi din tayo makakapunta dito. Wala tayong skill. So ang importante talaga, kung akma talaga sa'yo yung inaplayan mo, at kung para talaga sa'yo, ibibigay yan sa'yo mga kabayan. At yun mga kabayan, yung nakapunta na ako dito, ay itong recruitment na to ay sinadjust ko din sa mga kasamahan ko. Ni-refer ko din sila dito sa recruitment na ito. Alam mo ba, ay 12 na kami dito mga kabayan, no? Nakasama ko sa company sa Saudi Arabia, dahil puro kami Pilipino doon sa Saudi Arabia na nagtatrabaho, mga skilled worker, mayroon din mga cleaner. Nandito na kami, 12 kami dito. Dahil din sa binigay sa akin na information, so inopen ko lang din doon sa mga kasama ko sa Saudi Arabia na subukan nyo mag-apply dito sa recruitment na ito. So nag-apply sila, hindi naman lahat natanggap kasi iilan na naman yung kunin. Dahil dito sa Greenland, paswertihan lang talaga dito. Hindi naman pwede dito na kukunin lahat, dahil ang tao dito ay 57,000 lang yung population, or 56,000. So lahat-lahat na yun sa Greenland. So dapat mga 1% lang yung pwedeng magtrabaho niyan dito ng mga foreign workers. Ayun, sa lahat ng mga kasama ko sa Saudi Arabia na nandito na din, 12 kami dito, ay nakita ko din na medyo umasenso na din sila. Nagkaroon na din sila ng bahay. Yung mga anak nila napaaral na din sila sa mga magagandang eskwelahan, at nakapundar na din sila mga kabayan, no? May negosyo na, may mga naipon na. At ako, wala naman akong hinihingi sa kanila mga kabayan, kasi sila naman din yung gumawa ng kanilang kapalaran. Ako, nagbigay lang ako ng informasyon. Kahit nagbigay ako ng informasyon, kung hindi sila gumalaw, hindi sila nag-apply, hindi din sila makakapunta dito. Kaya gaya ng sabi ko, ang tanging magagawa ko lang sa mga nag-a-apply, magbigay ng informasyon. Pwede kitang ma-repair kung talagang kailangan.
Laki talaga yung pasalamat ko sa Panginoon mga kabayan at sa lugar ng Greenland na ito. Dahil sa Greenland, kahit paano ngayon ay medyo nakakaipon-ipon tayo. Nakabili tayo ng gusto natin. Nakakabayad tayo ng pang-araw-araw na gastusin. Kasi kung hindi ako nakapunta ng Greenland mga kabayan, medyo mahirap talaga pagdating sa pinansyal. Pag sa Saudi Arabia lang ako dahil madalas nagkakasakit yung anak ko sa Pilipinas. So sa awa ng Diyos ngayon, nandito kami sa lugar na ito kahit magkasakit man. Hindi naman natin pinapanalangin na magkasakit. At least secure tayo dito sa mga bill, sa education, walang bayad. So napakalaking tulong sa akin dito itong lugar ng Greenland kahit malamig. Naalala ko ba dati nung nag-a-apply pa lang ako, sinabihan ko yung mga kasama ko. Yung iba ayaw pa nila maniwala sa akin kasi baka scam daw. Hindi pa daw nila nakikita na may nakaalis. So wala akong magawa sa kanila dahil nga totoo naman yung sinabi nila. Lahat naman kasi tayo mayroong opinion, mayroon tayong pagmamatsyag, observation. So yun yung observation nila mga kabayan, no? Na scam daw yung in-applyan ko. So yung iba, yung mga kasama ko, naniwala naman sila, nag-apply sila kasi wala naman daw mawawala, basta hindi ka lang magbigay ng pera, wala namang mawawala, hindi ka naman may scam. So ganun din yung isip ko, try lang, subok lang, wag ka lang magbigay ng pera, wala namang mawawala sa iyo eh. So hanggang nakapunta ako dito ng Greenland. So may iba na mga kasama ko sa trabaho nagmi-message na baka pwede ko daw sila ipasok dito, i-repair. So yun, ang sabi ko naman, wala akong kakayahan talaga na ipasok kayo dito, i-repair. Dati pwede pa, nung mga bago pa kami, nakaka-repair ako, yung mga kasama ko, pinagsasabi ko lang dun sa recruitment na pwede ba ito sila mag-apply. Yun, nakapag-apply sila at natanggap sila dahil nga nandito na ako at alam ng recruitment na kasama ko sila dati sa trabaho. Pero ngayon, hindi na kasi napakaraming aplikante at medyo unfair na din sa iba. Dati kasi naghahanap pa yung recruitment ko ng mga tao dahil kulang nga. Gusto niya makahanap talaga, yung the best talaga. Pinipilian niya. So, kukunti lang yung nag-a-apply tapos hindi pa man gaano kataas yung experience. Pero ngayon, yung hinahanap ko talaga, mataas yung experience, yung qualified talaga. So, medyo pahirapan na yung pag-apply ngayon. So, ganyan na mga kapan yung buhay. So, hindi mo talaga masasabi sa tao kung hindi mo talaga mapipilit yung tao kung ano yung gusto niya, yung ano yung desisyon niya. Kasi minsan, doon na sila naniniwala sa iyo kapag mayroon ng resulta. Yung tao kasi, never yan maniniwala. Yung tao kasi mga kabayan, no, iilan lang yung tao na talagang may believe sa iyo or maniniwala sa iyo hangga't wala pa silang nakikita sa iyo na kinalabasan or magandang nangyari sa iyo. Hindi yan sila maniniwala mga kabayan, no? Bihira lang talaga maniniwala sa iyo. Kahit pamilya mo mga kabayan, no? Alanganin pa yan sila maniniwala sa iyo hanggat wala pang nangyayari sa iyo na maganda. So kapag mayroon ng magandang mangyayari sa iyo, ayun na. So magsilabasan na yan sila. So ganyan talaga yung tao. Hindi natin sila masisi kung ano talaga yung kanilang opinion.